Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go. Pumalag po ang mga congressman dito po sa pagsasampa nito ni ng grupo po ni Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa pamamagitan po ng kanilang mga esposo at esposa na pinangunahan po naman ng kanilang abogado na si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court, no? Habeas corpus, ewan ko kung yun yung right term, no? Sinampahan po nila ng kaso ang Kongreso dahil po sa hindi po makatarungan na pagdidetini dito po kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Tapos ano yung protect HOR kagad. Tapos may resolution kagad sila na pinagtatanggol si, di ba dyan na nangungo si ano, dyan hindi halos makapagsalita si Sandro Marcos. Dahil dyan sa resolution na yan para kay Franz Castro. Mas importante sa kanila yung pagpo-project. Mas importante sa kanila yung i-project sa mga tao na ito. Kita nyo, 20 pesos na bigas. Grabe ang projection. Ang nagtakal pa yung speaker. Pero pagkatapos po isang araw, may narinig pa. Isang araw, 20 mga kaibigan. Dapat din dire-diretso na lang sana siya. Pag ginawa ng dire-diretso yung mga kaibigan, isang kilong bigas si 20 pesos. Malamang sa malamang. May pag-asa. Isang araw lang. Ano ba yan? Tayo sa inyo, sa mga congressman, tungkol sa 20 pesos na bigas, na isang araw lang pala. Di po ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya po na ipoproject nyo na may 20 pesos na bigas tapos isang araw lang pala. Huwag nyo po sabihin na sasabihin nyo ngayon sa Congress na hindi po kasalanan ni Speaker yung kung isang araw lang. Ay, anong ginagawa ni Speaker doon? Ibig sabihin, magpo-project lang siya, hindi niya naman pala proyekto yun. Okay, punta po tayo sa iba, no? Katulad po nito, nasasaktan po naalala ko lang po si Gordon, no? Nagganyan din si Gordon eh. Nung si Gordon, in fairness po kay Gordon, hindi ko po sinasang-ayunan si Gordon. Alam po natin na mali yung ginawa ni Gordon, no? Pero wala po silang pakialam. Ito ay ginawa namin dito sa Senado, wala kaming pakialam kahit sino pumalag. Wala rin pakialam, ganyan po yung mga tao. Pag lumaban, no? Tignan niyo po, si Pangulong Duterte, sabi niya, huwag kayo umating kay Gordon. Sisigawan lang kayo dyan. Ako questionin namin sa Supreme Court yang hindi mo pagpapatin. Pangulo, hindi questionin nyo. Wala akong pakialam, basta hindi sila atin. Hindi niya pinatin yung mga cabinet official sa hearing ng Parmali. Walang pakialam si Pangulong Duterte. Kasi yun yung tingin niyang tama eh. Si Gordon din, walang pakialam, pinakulong niya. Mag-Supreme Court kayo, wala akong pakialam. Kasi ito nakita kong tama. Ito pong House of Representatives, ilang araw pa lang nakakulong. Alam ko, matagal yung pinakulong yung si Ong. Ito, ilang araw pa lang, nagsampa ng kaso si Roque. Kasama yung mga asawa ni Badoy, tsaka nito ni Eric. Nagpunta na Supreme Court, nagsampa ng kaso. Oh, ano ngayon ang gusto nila? Meron dito, sabi po na Congressman Suarez. Suarez ba yun? Yung medyo may hawig yung buhok po. Sabi po ni Congressman Suarez, dapat may sulat pa rito si Eric. Hindi naman gantong pagkakasabi. Ganto lang yung naunawaan ko. May sulat pa rito. No? Si Ka Eric, may sulat pa rito na humihingi sila ng rekonsiderasyon. Tapos sasampahan tayo ng kaso sa Supreme Court. Ano po natin to? Huwag po natin pagbigyan tong request na to. Ano sabi ni Pimentel? Medyo may edad yun. Medyo meron po siyang wisdom ng konti. Ano sabi niya? Oo nga naman. Kakasuhan nyo kami tapos gusto nyo pagbigyan. Gusto nyo, bago namin talakayin yung request ninyo kung kayo'y palayain, iurong nyo muna yung isinampan yung kaso sa Supreme Court. Yun yung ibig kong sabihin eh. Si Abante rin, ganun din.
Iurong nyo muna, kung hindi, makukulong kayo hanggang Pasko. Ano ba pakialam nyo sa Supreme Court? Wala po kayong pakialam dun. Kongreso po kayo. Yan yung sinasabi ko eh. Dapat kung may aksyon kayo, no? Dapat kung may aksyon kayo dyan sa Kongreso, hindi nyo pakialaman yung iba. Bakit nyo pinapa-atras yung kaso nila sa inyo? Ano yun yung merit? Huwag kayong humihingi ito na nagre-request tong mga to. Oh, di ba? Nagre-request sila na palayain. Huwag niyo pong pakialaman kung ano yung ginagawa sa yung iurong niyo muna yung kaso niyo bago namin pagpasyahan. Eh kung inurong niya at hindi niyo pinayagan, di kawawa naman. Kung ako kay Eric at kay Lauren Badoy, tuloy niyo na yung kaso. Para malaman po ng tao kung sino po yung tama. Supreme Court na po ang magpapasya kung tama ba yung interpretasyon nila na yung Sotolo ay hindi kasama si Eric. Di ba? Alam niyo po kung bakit? Dahil projection lang po ang gusto nila. Nakakahiya po pag nagpasya ang Supreme Court na sinabi nila mali kayo. Di po ba? Nakakahiya po yun sa parte nila. Imbis na sila, mapaganda nila yung... kasi ang projection nila, this is the house of the people. The house of the people. Kung the house of the people yan, sinabi ng Supreme Court na mali kayo ng interpretasyon, yari kayo. Simpleng interpretasyon ng batas ninyo, hindi nyo maunawaan. Ako po, hindi ko po maunawaan kung bakit po nila ini-ichipwera si Eric na hindi raw legit na broadcaster o journalist. Ano hindi magiging legit yan? Legit ang SMNI. In fact, kayo nagbigay. Kung tutusin mga kaibigan, mas gugustuhin ko manood talaga sa SMNI mga kaibigan kaysa sa mga ibang mainstream. Kasi ang SMNI mga kaibigan, totoo yung mga binabalita ng mga yan. Mas masarap manood sa kanila. Mas legit sila sa legit. Yan ng prangkisa ng SMNI. Kayo. House of Representatives po ang nagbibigay ng prangkisa. Hindi po ang Senado. Kasi po, kung projection ang hanap nila at nagpasya ang Senado na mali sila, nakakahiya po. Lalo na yun. Lalo na ngayon. Nakatutok po sa House of Representatives ngayon. Bakit nakatutok sa inyo? Dati hindi po nakatutok sa inyo eh. Bakit nakatutok sa inyo? Kayo ang sentro ngayon ng mga bumibira sa mga Duterte. Ngayon, tignan nyo po ang support. Pati po yung mga dating PMAers. May pumirma na. Hindi ko pala nakikita kung sino-sino yan. Pero ayon kay Attorney Trixie, may mga kilala siya na mga pumirma na PMA yan. Pero hindi po to opisyal na pahayag ng mga asosasyon sa PMA. Katulad ng PMA Alumni Association. Hindi po. Mga individual po to ng mga PMA graduates na nagsipirma para suportahan po itong pagtutol. Okay. Kaya po nakasentro sa inyo ngayon, unlike before, na wala lang po ang House of Representatives. Kayo ang gusto nyo maging sentro. Di ba? Yung pinuno ninyo, antindi ng dating, nakakontra lagi kay Sara Duterte. Nagsabi si Sara Duterte na against siya sa pistok. O yung, kaya makikita po ninyo ngayon. Harapan po to. Si Sara Duterte against sa pistok. Yung inyong pinuno dyan, si Speaker, para siya sa pistok. Kitang-kita ng tao ngayon. Nakikita po ngayon ng tao, hindi nyo po pwedeng ilihim yan. No? Kitang-kita po ng mamamayang Pilipino kung sino po yung may kagustuhan ng pistok. Alam nyo po, ang pistok, alam ng lahat ng Pilipino yan. Mula po kay Cory Aquino. Nagpistok na tayo sa grupo na yan. Cory, wala pong patid. Cory, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, kasama pa si Pangulong Duterte. Yun na po yung last straw. Talagang ayaw ninyo dahil lahat ng pagbibigay binigay na po binigay na po ni Pangulong Duterte diyan sa grupo na yan. Wala pa rin po nangyari. Ngayon ang stand ng inyong leader, pinababatid ko po sa lahat na si Martin Romualdez ang stand niya para siya sa pistok sa same grupo na to. Yung pistok na hindi umubra kay Cory hanggang kay Pangulong Duterte, digong. Ayun po ang gusto nitong leader ng House of Representatives.
Hindi po pwede na habang panahon kayong hindi mapupuna. Sentro kayo ngayon dahil sumisentro kayo ng laban sa mga Duterte. Ang mga tao po ngayon nakikita na ang ginagawa ninyo. Pati po itong SMNI na to. Bahagi po to ng inyong pagda-down sa mga Duterte. Alam niyo po mga tao, no? Hindi po yan nakakalimot. Mahirap pong kalimutan yung naganap 2 years ago lang. 8 years ago. Mahirap pong kalimutan yung naranasan namin na totoong may gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa ngayon. Yung gobyernong nararamdaman, yung gobyernong nagkikare. Yung gobyerno. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.